Minsan po muli, isang magandang araw ng Panginoon sa ating lahat. Magandang umaga po. Ang ating pong sermon sa umagang ito ay hinihanda ni Reverend Mark Chen na pinamagatan niyang Capability and Intelligence Doesn't Always Succeed. Kaya po itong original na pinahayag o pinangaral sa First Evangelical Reformed Church sa Singapore noong 2021 at tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya sa pagpapaintulot sa atin na magamit ang sermon na ito sa ating pagsamba sa araw na ito. Tayo po yung simula sa isang panalangin. Aming Panginoon, iadalangin namin sa umagang ito na inyong pagpalain ang mga salitang aming maririnig sa sermon delivery na ito. Nawa habang ito'y inihahayag, maunawaan namin ito, mahalaman ito ng aming mga kaisipan, mabuksan ng aming mga mata, ng aming mga takena ay makarinig. Higit sa lahat, naway amin itong paniwalaan ang inyong salita at may pamuhay ito sa aming araw-araw na paglakad sa mundo ito. Inihiling ko rin po na bigyan niyo ako ng lakas, talino, karunungan na aking kailangan upang may bahagi ang sermon delivery nito na may takot, pagpapakumbaba, at may pusong handang sumunod at napapasalamat sa inyong pangalan. Sa inyo po lamang ang pagsamba, kalulatian, karangalan at pagpulit. Amen. Maaring nakarinig na po tayo ng mga kwento o balita na katulad nito kung saan may dalawang bilanggo na nakatakas matapos nilang patayin o kitilin ang buhay ng kanilang mga bantay. Dahil dito, nagsagawa yung mga pulis ng isang malawakang manahan upang hanapin yung mga tumakas na bilanggo. Then nagkalok sila ng napakalaking pabuya para sa sino mong makakapagbigay ng impormasyong makakatulong sa pag-aresto ng mga tumakas. Ngunit pagkatapos sila makatakas, ang ginawa nila, nakakita sila ng matandang mag-asawa, tapos binilanggo nila o hinostage nila. Sa kabutihang palad naman ay nakatakas yung mag-asawa at nakatawag sila sa pulis upang iulat yung mga nangyari. Dahil dito, pinuntahan ng pulis yung lugar doon sa huling nakita yung dalawang bilanggo na to, pero nakataksan naman sila. May mga plot twist, medyo madaming plot twist. Tapos habang pagtakas nila, napagkamalan nila yung dalawang sibilyan na naghahanap din sa kanila dahil sa pabuya na sinabi nga ng mga pulis. Nakita nila yung dalawang sibilyan, tapos sinakala nila na yun yung mga pulis. So ang ginawa ng dalawang bilanggo na to, sumuko sila dun sa dalawang sibilyan. Dahil syempre, ginawa ng mga sibilyan na to, tumawag naman sila sa mga pulis para sila mismo yung aresto dun sa mga bilanggo na to. Ngunit, nung dumating na yung mga pulis dun sa lugar para arestuhin yung mga bilanggo, basically nahuli naman nila yung mga bilanggo doon. Pero ito yung isa na namang plot twist, hindi binigay ng mga pulis dun sa mga sibilyan na to yung reward o yung pabuya. Baka matanong nyo, bakit naman, no? Bakit nila hindi binigay din sa mga sibilyan? Kasi sabi ng mga pulis, ayon sa mga pulis, inakala kasi ng mga bilanggo na sumusuko sila sa mga pulis ng mga sibilyan pala. At dahil dito, sinabi niyang mga pulis na hindi nararapat yung mga sibilyan na to para doon sa pabuya. No? At naging balita ito sa mga dyaryo. Actually, nagkaroon pa siguro ng headline. Sabi doon, civilians cheated on their reward, kaya naman no reward for deserving care. Kasi sila nakahuli, pero hindi sila yung binigyan ng pabuya. At actually, hindi sila binigyan ng pabuya at all. Sa madaling salita, pabuya para sa mga nakahuli, ito yung parang Tagalog headline niya, pabuya para sa mga nakahuli na mga eskapo, hindi binigay. Diba? At marami pang mga ganong klaseng mga kwento na siguro, tulad nga ng isang commercial, diba? 12 lang napili sa tryout, pang 13 na po, mga ganon. Kasi mga kapatid, hindi palaging natin natatanggap, o hindi palaging natatanggap ng mga tao, hanggang timpalang inaakala nilang nararapat sa kanila. Hindi natin palaging natatanggap ang mga gantimpala na iniisip natin na nararapat tayo para dun sa gantimpalang yun. At kung ating alalahanin, unang tinalakay ni Solomon sa unang bahagi ng chapter na to, yung kawalang katarungan sa buhay, sa gobyerno, sa trabaho, at sa iba pang mga lipunan. Ngunit, sa bahaging ito nating pag-aaral, ang
Ecclesiastes, mas pinapalalim pa ni Solomon ang paglalarawan ng realidad o ng katotohanan ng buhay natin sa mundong ito. At sa umagang ito, magkakaroon tayo ng dalawang mahalagang katotohanan na pinapakita ni Solomon sa ating mga binasa. Una, our capability doesn't always guarantee results. Sa Tagalog, ang ating mga kakayanan o kakayahan ay hindi laging nagtitiyak ng resulta. Pangalawa, our intelligence also doesn't guarantee rewards. O, ang ating katalinuhan ay hindi rin laging nagtitiyak ng gantimpala. Una, ang ating kakayanan ay hindi palagi nagtitiyak ng resulta. Malinaw natin ito nakikita sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11 kung saan sinasabi, di ba? Muli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhan ay hindi para sa tutulin, ni ang paglaban man ay sa malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino, ni ang kaloob man ay sa taong may kakayahan, kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Karaniwan nating iniisip na ang pinakamabilis ang siyang nananalo sa takbuhan. Para sa atin, kung kilala po natin si Usain Bolt, magiging katakataka kung hindi siya manalo sa takbuhan, lalo sa mga sprint. Diba? Siya yung may world record na kaya nito makbo for 9.58 meters per second, kung tama ba tanda ako. So, isipin niyo kung gano'ng kabilis yun. Or per minute, sorry, hindi pala per second, sobrang bilis na. Per minute, isipin niyo kung gano'ng kalayo yung 9.58. Mga siguro ganito kalayo yata kung tama yung tansya ko. Mula dito hanggang sa dulo. For a minute, kaya niyang per minute nga ba per second? Basta ganun, siya yung may world record. Hanapin niya lang po, nakalimutan ko na yung figure sa aking utak. Pasensya na po. Pero ganun siya kabilis. At madalas, pag nakakita tayo ng mga tao mabilis sa isang takbuhan, sa isang karera, iniisip natin na sila yung palaging manalo. O kaya, yung mga pinakamalakas ang palaging natatagumpay sa labanan, di ba? Si Perez, Aileen Diaz, kaya niyang magbuhat ng napakabigat para sa isang babae. Palagi niyang iniisip na nanalo na siya ng Olympic gold medal, di ba? Sa mga susunod na laban niya, malamang sa hindi, meron tayong ingrained na pag-iisip na kaya nang buhatin ni Aileen Diaz ulit yung binuhat niya para manalo siya ng Olympic gold medal. And we know her story right now, di ba? Itong mga nakaraan, hindi siya nag-qualify sa mga ilang mga patimpalak na kanyang sinamahan. Na hindi siya nanalo. Actually, iba pa yung nanalo sa weightlifting and her class. O kaya naman, yung mga talino, yung palaging nagiging mayaman. Sa madaling salita, iniisip natin na may gantimpala ang pagkakaroon ng kakayahan. It pays to be capable. Ay nga nila, na magiging mayaman ng matalino, iniisip natin, it always pays to be capable. At totoo naman po sa maraming pagkakataon yung salitang yun, diba? It pays to be capable. Ngunit sa bahaging ito nating pag-aaral, sinasabi ni Solomon na hindi palaging ganoon ang nangyayari sa buhay. Hindi palaging naggagantipalaan yung may kakayanan. Kung kilala po natin si Ahasuerus, siya po yung si Xerxes I. Sa Book of Esther siya po yun, yung asawa ni Esther. Diba? Noong Great Co-Persian War, siguro sa mga history geeks dito, baka alam itong story na to. Si Ahasuerus or si Xerxes I, meron siyang hukbo na 200,000 sundalo, 200,000 soldiers, at meron siyang hukbong pandagat or navy na 100 na barko. At ito alam nito, malamang napaninig yung movie na to. Sa Thermopylae, yung Battle of Thermopylae na tawag natin, doon hinarap ng hukbo ni Ahasuerus or Xerxes I yung 300 Spartans sa pinamumulaan ni King Leonidas. Sa isang, kung tayo ay isang spectator, pag nakita natin yung 200,000, tapos haharap sila sa 300 tao, sa kahit anong paningin natin titingnan, di ba? Ang iisipin talaga natin, walang sinabi yung 300 na yan, madali silang mananalo. Madaling mananalo sila Xerxes I. 200,000 yun, 300. Di ba?
Ligit pa 1,000 yung labanan. Hindi naman syempre, hindi naman totally 300 lang yun. May mga kasama din sila King Leonidas. Pero still, yung difference ng layo ng number ng mga sundalo, napakalawak, napakalayo, parang napakahirap manalo para kay King Leonidas. At kung nanood naman po kayo ng palabas o ng movie na yun, alam natin, natalo naman talaga si King Leonidas doon, tsaka yung mga 300 Spartans. Pero, bago sila matalo, lubha nilang napahina yung forces o yung sundalo, yung hukbo ni King Xerxes I. At sa bandang huli, hindi nagtagumpay yung journey nila Xerxes I sa pagsakop sa Greece during that time. And malaking factor doon yung battle sa Thermopylae. Kasi, hindi po palaging pinakamalakas ang nanalo sa anumang labanan. O kaya iniisip din natin ang mga taong may kaunawaan o understanding ay dapat laging magkaroon ng kasaganaan. May kakayahan sila, marunong silang magplano, kumita at mag-import. Diba? May mga financial guru at natawag natin minsan. Madalas, natural lang natin isipin na yung mga bagay na yun ay pagkakaroon ng kakayanan ay dapat meron silang ganitong pala na makuha. Ngunit, sinasabi din po sa ating mga binasa na hindi palaging ganoon ang resulta. Totoo, may mga taong mahusay pumili ng magagandang pamumuhunan o yung mga good investments. Ngunit, hindi lahat ng pamumuhunan ay nananatiling maganda. Nung siguro sa ilan sa inyo, mga naka-observe ito, ang daming panahon, hindi naman ang daming panahon na, nung medyo kabataan ko pa, kung bata pa rin naman to, huwag kayo mag-alala, nauso yung buko shape ng summer. May pagkakataon sa buhay natin sa Pilipinas na nag-trend yung buko shape. So, naalala ko to, nung nag-trending yung buko shape, halos bawat kanto na pupuntahan ko sa lugar namin, ay nagtitinda ng buko shape. Pero sa sobrang bilis ng pagdami ng buko shake, ganun din kabilis na ubos yung mga nagtitinda ng buko shake. Kung naalala nyo, siguro kung di man buko shake, baka sa nyo yung milk tea. Alam, di ba? Mga college days ko naman yun, nag-boom yung milk tea. So alam na namang story, ganun din. Ang dami nagtayo ng mga milk teahan sa bawat kanto, siguro halos. Pero pag titingnan natin yung paligid natin ngayon, halos ilan na lang yung mga natili hanggang ngayon. Kasi nga, hindi palaging maganda. Maganda siguro pamumuhunan yung mga bagay na yun on that day, on those times. Pero when the trend goes, decline, wala na. Hindi na siya magandang pamumuhunan. So, yung mga nag-invest na yun, perhaps they opted na lumipat na lang o magpalit ng kanilang investment. Kaya naman, alam natin ito, may mga mas masasarap na fried chicken compared sa mga kilalang fast food chains. Pero ang palaging katanungan nila, bakit hindi sila sumisikat? Bakit hindi nagiging tanyag tulad ng mga kilalang fast food chains sa Pilipinas o kaya sa buong mundo? Kasi mga magulang ko't kapatid, pinapakita lamang nito na ang kakayahan, talino, at pag-iingat ay hindi automatic kung nagbubunga ng tagumpay. Sinabi ni Solomon na hindi ganoon gumagana ang buhay. Ang tanong, bakit kaya? Dahil ang panahon at ang mga pangyayari ang nagtatakda. Sa dulo ng Ecclesiastes chapter 9 verse 11, binasa natin, di ba? Sinabi doon, kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Maaaring malito ilan sa atin, kasi sa English word, pag binasa nila sa English, yung Ecclesiastes chapter 9 verse 11, yung word sa pagkakataon is yung word na chance. Chance. At pag nakikita natin yung salitang chance, malamang sa ating malilito. Kasi marami sa atin na yung word na chance, usually it equates to luck or swerte o kapalaran. At may mga naniniwala sa swerte o kapalaran. Hindi ko alam kung sa atin meron pa rin. No? Mga katang iisip na pwersang tila may kumokontrol, tila may kontrol sa ating buhay. Sa mga Chino, nung sinaunang panahon, naniniwala sila sa Diyos ng swerte, sa God of Luck.
At sa mga Griego naman, naniniwala sila kay Tishe. O sa Romans, ito yung si Fortuna. Siya yung Diyosa ng kapalaran, swerte at pagkakataon. Di ba? May mga naniniwala pa nga, ba hanggang ngayon naniniwala pa sa atin na malas magwalis kapag gabi. Kasi daw, pag nagwalis tayo palabas ng dumi, mawawala ang swerte. Maraming ganun. Baka nga tayo, meron pa tayong mga pusa na gumaganon sa ating mga hapag. Diba? Di ko lang po napag-aralan, pero pakandam ko yun yung God of Luck ng mga Chinese, yung pusang gumaganon. Hanggang ngayon, maraming mga Kristiyano ang naniniwala sa Feng Shui. Ngunit, mga kapatid, hindi po totoo ang swerte. Bakit? Kasi yung Diyos natin, yung Diyos na pinagsisilbihan natin, siya ang Diyos na may ganap na kontrol sa lahat ng bagay. Hindi swerte, hindi kapalaran. At si Solomon ay naniniwala sa katotohanan ito. Kaya siguro ako paisip tayo, bakit na sinabi yun, o bakit na ginamit yung salitang chance sa 9/11, di ba? Pag-aaralan po natin, susuriin po kasi yung salitang chance o yung salitang Hebreo na ginamit sa chance ay pega. Pega. Ang ibig sabihin po nito, kung angkop na ito isasalin, ang ibig sabihin, pangyayari o occurrence. No? Inamin ni Solomon na may mga bagay na tila nagkakataon, mukhang random, hindi inaasahan, hindi na plano, ngunit hindi nangangahulugang wala itong Diyos sa likod. O wala doon ang kamay ng Diyos sa mga bagay na pangyayari ito. Kaya halimbawa, mga bagay na hindi inaasahan, nung pandemic, sino ba nag-expect? Diba? Siguro di ko alam sa atin kung meron bang mga nag-aaral o baka nagnanais mag-board exam during that time. Sino ba mag-expect na magkakaroon ng lockdown? Diba? Siguro yung excited moment or exciting moment ng mga nag-aaral, yung mga graduating students basically, diba? Yung mga panahon yun. Next step, uy, March, magkakaroon kami ng graduation rights, lalakad ako. Kukuha ako ng diploma. Lockdown. Diba? Ano nangyari? Wala nakapag-graduate. May mga graduate, wag niyo pa mamali. Pero yung inaasahan nilang paglalakad para makuha yung kanilang diploma, hindi nangyari. Diba? Nalungkot pa nga ito. Kaya ginawa nila, nung medyo nag-loosen up na yung lockdown, diba? Kahit ilang taon na, 1 year or 2 years after ng graduation rights dapat nila, doon lang sila lumakad. Kaya sa mga nag-expect na mag-board exam during that time, diba? Yung ilang buwan mo nang pinapaplanuhan, ilang buwan ka nang nag-aaral para masigurado mong makakapasa ka dun sa board exam. Dun suddenly nag-lockdown, tumigil ang lahat ng board exam. Diba? Ang tenga, sabi nga natin. At di ko alam kung ginawa ito sa Pilipinas, di ko maalala po. Pero alam ko sa Singapore, sabi ni Mark Chen, may pagkakataon na para makapasa yung mga board examinees, ginawa na lang nila, binase na lang nila dun sa final grade ng mga estudyanteng ito. Pero dahil nabawagsak pa rin sila doon, wala pa rin pumasa. Parang ganun yung nangyari. So may mga nag-review ng mabuti sa loob ng maraming buwan, ngunit ilang araw bagong exam ay na-quarantine dahil nagkaroon ng contact sa COVID. May mga nagano'n din nangyayari, di ba? Pero naman yung iba nagkasakit o nagkaroon ng sintomas mismo sa linggo ng exam. O kaya naman, baka naganasan nyo na to, kung kailan nandun mismo yung examination, dun sumakit yung tiyan nyo. Diba? Na hindi kayo makapag-focus, hindi nyo malaman kung ano yung tamang sagot. Kasi hindi nyo alam kung pupunta ba kayo ng banyo o magsasagot kayo sa mga exams na ginagawa nyo. Okay, kung alam nyo yung kwento ng kuneho at pagong. Diba? The rabbit and the hare. Sa isang tingin, expected ng lahat na yung rabbit o yung kuneho yung manalo sa labanan ng karera. Pero sino ba nag-expect sa atin? Sa kalagitnaan ng kwento, habang tumatakbo sila, habang natutunggali yung dalawa. Diba? Hindi ko alam kung anong sumagi sa isip ng kuneho. Inisip ba naman yung matulog sa gitna ng karera?
Diba? Sobrang yabang niya. Alam natin, yun naman yung kwento niya, diba? Sobrang yabang niya. Ay, hindi naman ako maabutan ng pagong. Sige, matutulog na lang muna ako habang nasa gitna ng kompetisyon. Sino ba nag-expect nun? At alam natin yung story, diba? Kung sino yung nanalo, tulog siya, pagagising niya, panalo na yung pagong. Actually, di pa pala panalo. Malapit na yung pagong sa dulo. Sinubukan niyang humabol, pero dahil malapit na ngayong pagong, talo siya. Kaya naman, ito, lapit tayo sa scripture, sa Bible. Sino ba nag-expect na manalo si David kay Goliath? Si Goliath, 9-footer. Si David, sabi nila, hindi ko lang maalala kung ano yung exact figure. Ano lang siya, maliit na tao siya para sa mga Hebreo, sa mga Hebrews during that time. Siguro mga 5'4", tangkad na yun, mga 4'11", 5 flat, gano'n. Pero kung nakita na kayo ng 9-footer, siguro halos sa abot na sila sa dingding ng padag na to. Gano'n katangkad si Goliath. At si Goliath, hindi po siya basta-basta ang mandirigma. Champion siya ng mga Philistines. Ibig sabihin, marami na siyang napatay, marami na siyang labanan na ipanalo. At to be honest enough, di ba? Nasa Bible, makita natin, parehong mga Philistines o mga Pilisteo at kahit yung mga Israelita, ina-expect nila na si Goliath yung mananalo. Diba? Pag inalala natin yung history nun, or story nun, diba? Tumayo lang, sumigaw lang si Goliath, nangangatog na yung mga tuhoy ng mga Israelita during that time. Actually, kahit mismo yung kapatid ni David, hindi naniwala mananalo si David laban kay Goliath. Kasi hindi man lang mabuhat ni di ba? Hindi man lang mabuhat ni David yung armor o yung baluti tsaka yung espada ni Saul. Pero kinamaan ni David si Goliath sa isang bahagi, sa nag-iisang bahagi ng katawan ni Goliath na walang baluti o wala siyang armor. Sa noo. At hindi lang yun, tinamaan niya si Goliath sa noo gamit yung unang bato sa 5 bato na kinuha niya para sa labanang iyon. Para bang nagkataon lamang, pero alam natin at nababasa natin na hindi nagkataon lamang dahil malinaw na ang Diyos mismo ang gumagalaw sa mga pagkakataong iyon. Kaya mga minamahal, gaano man katalino, kahanda o kalakas ang isang tao o tayo, darating pa rin po ang pagkakataon ng paghihirap. Ayon sa Ecclesiastes chapter 9, verse 12, hindi natin alam kung kailan ito. Sabi dun, sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Tulad ng isang isdang biglang nahuhuli sa lambat, o ibong masayang umaawit, ngunit biglang nasilo, ganon din ang tao. Panahon at pangyayari ang madalas nagtatakda. Mga bagay na hindi natin kontrolado, ngunit hawak ng Diyos. Tulad ng mayamang umang, or the rich fool, napakagaling niya, di ba? Marami siyang kinita, marami siyang naipon. Ngunit, ano yung nangyari? Pinahanda niya yung pinasira niya yung storage room niya kasi gusto niya magpagawa pa ng mas marami. Inaakala niya na mangyayari yun. Natulog siya. Hindi siya nagising. Bigla siya namatay. Na para bang sumara sa kanya ang bitag ng kamatayan. At marami sa atin ganun. At marami din tayong alam na mga kwento na mga taong nagtiis ng matagal, nagsumikap, naghirap upang yumaman, at nung yumaman na, inatake sa puso, nagka-stroke, na-aksidente, o nakatanggap ng malubhang diagnosis sa kanilang kalusugan. Isang iglap na bago
kanilang mga buhay. Yung inaasahan nilang karangyaan, kayamanan, biglang nagamit para sa kanilang kalusugan. Mga minamahal, sinisikap ni Solomon na durugin ang ating mga ilusyon tungkol sa mundong ito upang hindi tayo kumapit dito. Dahil marami tayong mga ilusyon o expectation sa mundong ito na hindi makatotohanan. Palagi natin iniisip na tayo ang may control, na tayo, kung mayroon tayong capability o kakayahan, lahat ng bagay ay mangyayari sa ating kagustuhan. At iyon ang masikap na binabasag ng ating Diyos o ang magitan ni Solomon. Kakaiba ito dahil bago para sa atin ang talata, bago yung talatang ito, pag ating pag-aaralan mo, ating babalikan, nagbibigay si Solomon ng 4 na utos. Diba? Yung mga utos na tila nagsasabi, dahil may mga malupit na katotohanan sa buhay, sulitin mo ang buhay. Diba? Sa talata 7, sinabi niyang tamasahin ang pagkain at inumin sa kaluluwalhati ng Diyos. Diba? Humayo ka, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan at inumin mo ang iyong alak na may masayang puso. Sa talata 8, hindi kaya na tayong magdiwang, magsuot ng magagarang damit at mapabango. Sa talata 9, hinikayat niya tayo o hinikayat niya ang pag-iibigan sa mag-asawa. Sa talata 10, hinikayat niya tayo magsikap sa ating gawain. Ngunit, kapag nalilinig natin ng mga ito, madalas natin isipin ang mga utos na ito ay may kasamang pinapahawatig na pangako or may implied promises tayong iniisip. Dahil may command, may promise yan. Ganun yung thinking natin. Dahil inuutos ng Diyos na gawin natin ang mga ito, iniisip natin at tiyak na magkakaroon tayo ng kakayahang mag-enjoy ng pagkain, ng mga pagkakataong magdiwang, ng asawa na mapaglalaan ng pag-ibig, at ng trabaho kung saan tayo makakapagsikap. Ngunit, ito po ang ating problema. Hindi palaging ganoon ang buhay. Maaaring kulang ang pagkain. Maaaring walang pagdiriwang. Maaaring walang kasal na maaaring maging romantiko. At kahit may pera, maaaring wala namang kalusugan. Maaaring kaya nating kumain sa Fullerton Hotel sa Singapore o in our context sa Pilipinas, sa Manila Hotel, mga luxurious heritage hotel. Ngunit hindi natin masyadong may enjoy yung pinakain natin dahil may sakit tayo. Maaaring may magagamit damit tayo, ngunit wala naman tayong kasamang o kaibigang makakasama sa pagdiriwang. Maaaring may asawa tayo, ngunit malamig yung relasyon natin sa ating asawa. Mga minamahal, ang utos at tamasahin ang buhay ay hindi laging maisasagawa. Ang kakayahan at kapangyarihan ay hindi garantiya ng resulta. At dito nagmumula ang pakiramdam ng tila kawalan ng katarungan. Doon tayo nagsisimula makaramdam ng injustice. Kasi we think, iniisip natin na karapat-dapat tayo sa isang magandang resulta dahil sa ating mga kayahan at abilidad. At linawin po natin, hindi natatanghal ng pesismo o pessimistic point of view si Solomon. Isinasaad lamang niya ang realidad o katotohanan sa buhay. At dahil dito hindi tayo dapat magkaroon ng maling mga inaasahan o expectations sa mundong ito.
May ilan namang nag-iisip na ang katalinuhan ay laging nagdudulot ng dakilang mga resulta. Pero hindi. At yan ang ikalawang bagay na sinusuri ni Solomon. Our intelligence doesn't guarantee rewards. O ang ating katalinuhan ay hindi rin laging nagtitiyak ng gantimpala. Ngunit, bago niya ito ipaliwanag, inaamin muna ni Solomon na may pakinabang ang pagiging matalino. Alam ni Solomon yung benepisyo ng karunungan na mas mabuti ito kaysa sa pagiging hangal. Sabi sa talata 16, di ba? Ang karunungan ay mas mainam kaysa kalakasan. Kinukwento pa niya sa mga talatang 14 at 15 ang isang pangyayari na mayroong isang dakilang hari na sumalakay sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang hukbo. Ngunit, may isang mahirap, ngunit marunong na lalaki na tumulong upang mailigtas ang kanyang bayan. At ito ay tunay na kamangha-mangha. Subalit, kamangha-mangha ito, meron itong paghahambing. May comparison tayo makikita. Ano yun? Mahirap yung tao na marunong at maliit ang bayan na kanyang tinitirhan. Ngunit, may imperyo ang hari. Kaunti lamang ang mamamayan ng bayan. Ngunit, may malaking hukbo ang hari. Mayaman ang hari at kaya magpagawa ng mga makinaryang para sa digmaan. Pero, ang marunong, ano siya? Dukha. Mahirap. Ano lang meron siya? Karunungan. At sa pamamagitan ng karunungan na meron siya, ano yung achievement na nagawa niya? Diba? Nailigtas niya yung bayan na meron sila, kahit napakaliit nito, mula sa pagkasakop ng dakilang hari. Nailigtas niya yung bayan. Nagdadala ng tagumpay ang pagiging matalino. Opo. At may pangunawa. Subalit, nakalulungkot yung next natin makikita. Ano yun? Hindi pinarangalan ang marunong na lalaki. Wala siyang natanggap na anumang pabuya. May ginawa siya, ngunit hindi siya naalala. Isipin natin na matapos niyang iligtas ang bayan, maalala siya na ang kanyang karunungan ang magtutulak sa kanya tungo sa katanyagan at karangalan, na may mga kalye at paaralang ipapangalan sa kanya. Ngunit, hindi yun yung nangyari. Bakit? Kasi, mahirap siya. Siya isang dukha. Sabi sa talata 16, 16, ngunit sinasabi ko na ang karunungan ay mas mabuti kaysa kalakasan, bagaman ang karunungan ng taong dukha ay hinahamak at ang kanyang mga salita ay hindi pinakinggan. Hindi pinahalagaan ang mga salita ng marunong na lalaki. At hindi ba madalas nangyayari yan? Likas sa tao, likas sa atin, na isipin ang mayayaman at ang mga nasa mataas na katayuan ang siyang mas marunong. Ito rin ang nagiging problema ng Iglesia ni Cristo o sa Iglesia sa Corinto. Bagamat karamihan sa kanila ay hindi maharlika o noble, hindi makapangyarihan, hindi mayaman at hindi marunong, tinitingala ng mga taga-Corinto ang mga maharlika, makapangyarihan at mayayaman dahil akala nila sila ang tunay na marunong. Hinamak nila si Pablo dahil si Pablo daw ay pandak, kalbo, nating offensive po ito po talaga yung sila nakalagay sa amin. Pandak, kalbo, medyo paika-ika, may unibrow, diba? Yung dikit yung kanyang kilay. At hindi kasing galing ang salita tulad ni Apollos.
Mga taga-Korinto po mismo yung gumawa ng kay Pablo. At ito rin mismo ang hinarap ng ating Panginoong Hesus. Nang pumunta si Felipe kay Natanael upang sabihin na natagpuan nila ang Mesiah sa sinasabi ni Moses, nagtanong si Natanael, di ba? Ang tanong niya, meron bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Maging ang mga sariling mga kapatid ni Jesus, di ba? Kumamak sa kanya. At nang ipangaral ng mga apostol ang Ebanghelyo, alam natin ang story, namangha ang mga tao dahil sila ay mga mangingisda at mga taga-Galilea. Mga taong hindi marunong. At iyan ang masakit na katotohanan. Bakit? Dahil walang laban ang karunungan sa kasalanan at sa mga makasalanan. Sabi sa talata 18, ang karunungan ay mas mabuti kaysa sa mga sandata ng digmaan, ngunit sumisira ng maraming kabutihan ang isang makasalanan. Maraming bagay ang nasisira dahil sa panahon at pagkakataon. At ngayon, dinadagdag ni Solomon ang mga tao sa larawan. Marami ang kayang gawin ng karunungan, ngunit isang makasalanan lamang ang kayang sumila ng napakaraming mabuti. Sinabi ni Jane Addams sa kanyang aklat na Life Under the Sun. Sabi niya, it takes only one person doing wrong to destroy the good work of many. One foolish, vindictive woman on a telephone for a week can ruin a church that took many years to build. One foolish successor can destroy the company built up by several wise men. Or one lie can destroy politics. People must be warned of the consequences of spiteful or slanderous remarks. Notoriety is also fleeting because people are fickle. Sa ating kong sariling wika, sabi dito, isang tao lamang na gumagawa ng mali ang kailangan upang sirain ang mabuting gawa ng marami. Kayang wasakin ng isang hangal at mapagiganting babae sa telepono ng isang linggo ang isang iglesia na ilang taong binuo. Kayang sirain ng isang hangal na kahalili ang kumpanyang itinayo ng ilang marurunong na negosyante. O isang kasinungalingan lamang ang kailangan upang masira ang politika. Kailangang balaan ang mga tao tungkol sa bunga ng mapanirang salita o paninira. At mabilis ding lumilipas ang kasikatan dahil pabago-bago ang mga tao. At meron tayong dakilang halimbawa nito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was the wisdom of God. But when He came, the Word through its own wisdom knew Him not. And they despised Him and His wisdom. They despised the gospel. He taught forgiveness, but they taught hatred. He taught an inner heart religion. They taught an outward righteousness. His wisdom was foolishness to them, and in their wisdom, they crucified Him. Tagalogin po natin. Ang pasimula pa ay nababaon na ang salita, at kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Siya ang karunungan ng Diyos. Ngunit nang dumating siya, ang sanlibutan, sarili nitong karunungan, ay hindi siya kinilala. Hinamak nila siya at ang kanyang karunungan, hinamak nila ang Ebanghelyo, nagturo siya ng kapatawaran. Ngunit puot ang itinuro nila. Nagturo siya ng relihiyong nagmumula sa puso. Ngunit panlabas na katuwiran ang tinuturo nila. Ang kanyang karunungan ay naging kahangalan sa kanila. At sa kanilang karunungan, ipinako nila siya sa krus. Sinasabihan tayo ni Solomon na maging makatotohanan.
Marami sa atin ang naglalagay ng napakalaking pagsisikap at pag-iisip sa ating pamumuhay. Ngunit hindi tayo naroon sa lugar na inasam natin. Hindi nagbubungan ng mga resultang hinahangad natin ng ating kakayahan at pangunawa. Ang ating mga kasalanan at ng iba, ang mga panahon ng trahedya at tila masamang pagkakataon ang siyang lumalamon sa ating buhay. Ngunit hindi tayo dapat magulat, mga minamahal. Kung ang mga bagay na ito ay nangyari sa ating Panginoong Hesus, mangyayari rin ito sa ating mga naniniwala sa Kanya. Ngunit magkaroon tayo ng pangkahariang pananaw. Totoo, pinako si Kristo ng mga makasalanan, tinanggihan ng kanyang karunungan at ebanghelyo, minihal ng mga makasalanan ang kanilang panlabas na katuwiran at kinabuhian ang tunay na katuwiran. Ngunit alalahanin natin ito. Sa takdang panahon, dumating si Kristo, ipinanganak sa isang babae, at nabuhay sa ilalim ng kautusan. Hindi ito aksidente. Ganon din ang kanyang pagpapako sa krus. Hindi yan basta nangyari. Siya ay binigay ayon sa itinakdang pasya at kaalaman ng Diyos. Kinuha ng kanyang mga kaaway at ipinako sa krus sa pamamagitan ng masamang kamay, at iyon ay karunungan ng Diyos. Sa mata ng tao, natatagumpay sila dahil naipako na patay nila si Kristo. Pero yung kahangalan na yun ay karunungan ng Diyos na sinasamba natin. At sa huli, gagantipalaan ng katuwiran. Pinagantipalaan ng Diyos si Kristo, pinantipalaan ng Diyos si Kristo at binuhay siya mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit sa papuri ng lahat ng mga anghel. Nakaupo siya ngayon sa kanan ng trono ng Diyos. Pinanumumunuan ng kanyang iglesia at nagtatamblay ng isang bayan na kanyang pinaghaharian. Kaya mga minamahal, habang nagpapagal tayo dito sa lupa, hindi dapat ang mga panlupang bagay ang pangunahing pinagsusumikapan natin, kundi ang mga espiritual. Hindi naging mayaman sa harap ng Diyos ang mayamang hangal. Ngunit kung tayo ay magiging mayaman at marunong sa mga bagay ng Diyos at ng Espiritu, gagantimpalaan niya tayo. Sinabi mismo ni Kristo sa Apokalipsis, Kabanata 22, talata 12 hanggang 13. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Darating ang gantimpala kapag dumating si Kristo. Hindi pa ngayon. Hindi pa talaga. At hindi makatuwiran asahan natin ang lahat ng gantimpala ngayon. At yan ang problema natin. Inaasahan natin ang maliliit na gantimpala tulad ng karangalan, pera, promosyon, kaginhawaan, o matatalinong anak. Ngunit maliliit ang mga bagay na ito kumpara sa inihahanda ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sapagkat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng taenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihahanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya.
No eyes have seen, no ears have heard, no heart has perceived the things that God has prepared for those who love Him. Handa tayong ipagpalit yung promosyon, yung karangalan, yung kayamanan sa napakawalang hanggang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Iyon yung problema natin, mga magulang at kapatid. Pilit natin kinukuha yung isang bagay na walang halaga. Pinagpapalit natin sa Diyos na walang hanggan ang katumbas. Para tayo nagpapalit ng 25 centimos, 25 centimo, 5 centimo na lang kapalit ng 1 milyon. Kung ganun man ang halaga, pero hindi pa yung sasapat yun pag pinag-uusapan natin ang kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan ng ating Diyos na lumikha. Ating alalahanin na sa pagkatapos ng takbuhan dumarating ang gantimpala. Nasa dulo ang goal o ang layunin, hindi sa simula. Kapag inasahan natin o inaasahan natin ang gantimpala ngayon, para bang sinasabi natin sa Diyos na dapat ibigay na niya ang tropeyo o trophy upang tumakbo tayo na may hawak na tropeyo. Nakita na ba kayo ng runner na sa umpisa pa lang hawak-hawak niya yung trophy, tapos tumatakbo siya, hawak yung trophy hanggang sa finish line? Gawin man niya yun, pupusta ako, hindi siya manalo. Kasi dagdag pabigat yung tropeyo na yun. Ano ba sinasabi sa atin ng salita? Diba? Sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Tanggalin nyo ang lahat ng mga bagay at mga kasalanan. Hindi po lahat ng bagay ay kasalanan, ha? Kasi baka iniisip natin lahat lang ng kasalanan yun. Meron doon, lahat ng mga bagay at kasalanan na nagpapabagal sa inyo. May mga bagay na sa tingin natin mabuti, pero sa katotohanan, pinapabagal tayo para sa ating paglago, sa ating kabanalan at pagsunod sa Panginoong Hesus. Ang mga walang hanggang gantimpala ay dumarating pagkatapos ng takbuhin. Totoo, sa biyaya ng Diyos na bibigay siya ng mga cups of water o mga basong tubig upang tulungan tayo sa mahihirap na panahon. Sa ngayon, meron tayong pagpapawalang sala, justification, pagpapaging banal, sanctification, ang kanyang espiritu, ang kanyang salita, ang kanyang kapayapaan, pag-aampon, at mga kaloob na espiritual. Ngunit, hindi pa ngayon ang gantimpala. Wasak ang buhay sa ilalim ng araw. At magiging lubhang miserable ang buhay dito kung wala tayong ganitong pangmatagalang pag-unawa. Kaya paulit-ulit tayo pinapaalahanan ng salita ng Diyos. Huwag niyong ituon ang inyong mga sarili sa mga bagay na sa lupa. Bagkus, isipin niyo ang mga bagay na makalangit. Ito ang pinapahayag sa atin ng banal na hapunan o ng Lord's Supper ng ating makapangyarihan at marunong na Diyos ay nagsugo ng kanyang makapangyarihan at marunong na anak sa lupa upang patayin ng mga makakasalanan, upang pasanin niya ang kanilang mga kasalanan sa krus para sa mga taong nagkasala laban sa Kanya.
Bakit? Upang magkaroon sila ng walang hanggang gantimpala. Ito ang kapangyarihan at karunungan ng krus. Ngayon, ipahayag natin ito sa ating mga puso habang tayo'y nakikibahagi sa mga banal na hapunan nating pinagdiriwang.